Dinala ni Roland si Edith sa isang maliit na kubo sa loob ng kagubatan. Medyo naiinis si Agatha dahil dinala ni Roland ang mga taong yun at ginambala ang paggawa niya ng magic seal. Nang makita niya ang demonyo na nakahiga sa isang mahabang lamesa, napapalibutan ng iba't ibang bote at garapon, napasinghap si Edith sa gulat. Mas nangingibabaw ang kanyang pagkagulat kaysa sa takot. Si Agatha ay nasa huling yugto ng pagkuha ng dugo nito. Ipinaliwanag ni Roland na ito ang pinakamalaking banta sa sangkatauhan ngayon. Ang digmaan sa pagitan nila ay hindi tungkol sa teritoryo o kayamanan, kundi tungkol sa kung sino ang patuloy na mabubuhay. Ang talo ay lubusang mawawala. Nabigla si Edith sa bigat ng impormasyong ito. Dahan-daang sinabi ni Roland na itinago ng simbahan ang kwentong ito, ngunit ang pinagmula ng demonyo ay maaaring masubaybayan hanggang sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Kilala rin ito bilang Divine War. Pagkalabas ni na Roland at Edith, huminga ng maluwag si Agatha. Naramdaman niyang hindi maganda ang kanyang pag-uugali kay Roland. Siguro dapat ay mas magalang siya kay Roland. Kahit na may mga ganitong pag-iisip, ayaw pa rin niyang may pumasok sa kanyang workshop maliban sa mga mangkukulam, lalo na kapag gagawa siya ng magic seal. Bukod pa rito, ayaw niyang malaman ng kahit sino, kahit ni Roland, ang mga pamamaraan ng paggawa ng magic seal. Gayunpaman, napagtanto niyang malapit nang maging imposible na itago ang lihim na ito. Nang mga sandaling iyon, may narinig siyang boses sa silid. May isa pang katok sa labas ng shed. Sa pagkakataong ito, sina Ana at Nana ang pumasok. Gagawa sila ng 4 na uri ng magic seal. Nang dumaloy ang asul na dugo sa pinahiran na tubo patungo sa Judgment Stone, nagsama ang dalawa, at naglabas ng isang agos ng bula. Natunaw ang bato na parang isang naglalagablab na kandila. Maingat na pinagmasdan ni Ana ang pagbabago, at ipinaliwanag ni Agatha, ang mahika ay maaaring baguhin ang pisikal na kakayahan ng isang tao. Ang mga mas mataas na awakened witches ay may kapansin-pansing mas magandang pisikal na katangian kaysa sa ordinaryong mga mangkukulam, habang ang mga transcendent witches ay umaabot sa sukdulan sa aspektong ito. Upang mapahusay ang bisa ng magic seal, ang pinakamahusay na magic seal ay palaging gumagamit ng dugo ng makapangyarihang mga demonyo na sinamahan ng pinakamataas na kalidad na Judgment Stone. Malapit na silang maabot ang huling hakbang. Ang pag-asa lamang sa mga demonyo ay hindi sapat, kalmadong sinabi ni Agatha, ang kontribusyon ng isang mangkukulam ay mahalaga rin. Nakatikip ang bibig ni Nana sa gulat. Natuklasan ng Federation ang lihim na ito ng pagkakataon. Ang dugo ng isang mangkukulam, kapag hinaluan ng dugo ng isang demonyo, ay maaaring lumikha ng isang natatanging epekto. Ginagawa nitong mapanatili ng natunaw na Judgment Stone ang isang estado. Kahit na makalipas ang mahabang panahon, nananatiling buo ang mahikal na circuitry nito. Kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa mesa at ginawa ang isang hiwas sa kanyang kamay. Matapos mangolekta ng kalahating tasa ng kanyang dugo, hiniling niya kay Nana na pagalingin ang sugat para sa kanya. Ito mismo ang dahilan kung bakit pinili ni Agatha ang dalawa. Si Ana ang pinakamahusay na mag-aaral sa mga mangkukulam sa unyon ng mga mangkukulam. At angkop na mamana ang kaalamang ito, habang si Nana naman ay maaaring mapawi ang kanyang sakit ng epektibo. Kung hindi dahil kay Roland na nagbigay sa kanya ng pag-asa sa pagkatalo ng mga demonyo at ang kanyang walang kinikilingang pag-uugali sa mga mangkukulam, mas gugustuhin niyang ilihim ang mga sekreto ng paggawa ng magic seal magpakailanman. Kahit sa loob ng Federation, ang ideya na ang dugo ng mangkukulam ay maaaring perpektong mahalo sa dugo ng demonyo ay mahirap matanggap ng karamihan. Kahit siya ay nagduda sa pinagmulan ng mga mangkukulam noong una niyang malaman ito. Ang ganitong pagkalito ay nakapipinsala sa banal na digmaan. Kaya naman, ang paggawa ng magic seal ay isa sa mga maingat na binabantay na mga sikreto sa loob ng Federation. Sa wakas, ibinuhos ni Agatha ang dugo sa loob. Ang pulang dugo ay dumaloy sa mababaw na kanal, habang ang nakapalibot na mga bugal ng asul na dugo ay gumalaw, ang mga gilid nito ay naglabo at nagsama-sama. Susunod, pinuno niya ang seal ng magic energy. Parehong si Ana at Nana ay nanood ng nakatulala. Para bang buhay ang magic seal. Ang susunod na hakbang ay ang putulin ito at i-seal gamit ang silver foil. Depende sa uri ng magic seal, ang mga huling hakbang ay laging magkakaiba. Ang ilan ay kailangang putulin, habang ang iba ay hindi. Hindi rin ito 100% na matagumpay,
ngunit kung mabaygo, ang solusyon ay simple, tunawin lang ang bato at simulan muli. Kumunot ang noo ni Anna, ngunit nangangailangan ito ng mas maraming dugo. Tumango si Agatha at sumagot. Kaya nga, sa Tekira, ang dugo ng demonyo ay mas mahalaga pa kaysa sa dugo ng isang mangkukulam. Bumantong hininga si Agatha at nagpatuloy, noong nasa Federation pa ako, noong panahon ng mga eksperimento, kung ang dugo ng isang mangkukulam ay nasayang, walang pakialam ang sinuman. Ngunit kung mawala ang dugo ng demonyo, hindi maiiwasan ang mga pagsaway at parusa. Habang inihahanda ang pangalawang batch ng mga SEAL, habang akmang gagawa ulit ng hiwa si Agatha, pinigilan siya ni Anna. Iminungkahi ni Anna na gamitin ang kanyang dugo sa pagkakataong ito. Itinuro ni Anna na kayang pagalingin ni Nana ang mga sugat ngunit hindi niya kayang punan ng dugo. Sinabi ng kanyang kamahalan na ang labis na pagkawala ng dugo ay maaaring magdulot ng pagkahilo at maging pagkawala ng malay. Habang akmang tatanggihan ni Agatha ang alok, iminungkahi ni Anna na magpahinga si Agatha ng 2 araw bago ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang pagsasabi sa kanya na kumain ng mas maraming meat porridge at atay ng hayop sa panahong ito ay magpapabilis sa paggaling. Ganoon din ba ang sinabi ng kanyang kamahalan? Tanong ni Agatha. Tumango si Anna. Alam ni Anna ang layunin ni Agatha sa pagpili sa kanya bilang katulong, upang matutunan ang mga pamamaraan ng paggawa ng magic seal. Maaari na rin niyang hawakan ang susunod na 2 batch. Tumahimik si Agatha sandali, pagkatapos ay tumango. Balik sa kastilyo, medyo natagalan si Edith bago magsalita. Hindi mag-iimbento si Roland ng ganoong hindi kapani-paniwalang kwento para lang lokohin siya. Nagtaka siya kung ang mga demonyo ay talagang ganoon kalakas ang kapangyarihan. Tumango si Roland. Hindi lang individual na malalakas ang mga demonyo, napakalaki din ang kanilang bilang. Madaling matatalo ng hukbo ni Roland ang mga kabalyero ni Timothy, ngunit hindi garantisado ang tagumpay laban sa mga demonyo. Dahan-dahan silang lumalakas sa nakalipas na 400 taon. Ang punto ay, walang posibilidad ng pangnegosasyon ng kapayapaan sa digmaang ito. Hindi ito matatapos hanggang sa may isang panig ang tuluyang mapuksa. Titig na titig si Edith kay Roland, tinatanong kung may plano si Roland na ibahagi ang balitang ito sa publiko. Umiling si Roland at nagsimulang magsalita. Sinabi ni Roland, ito ay hindi maiiwasan, ngunit hindi ngayon. Hindi sigurado si Roland kung paano tatanggapin ng kanyang mga tao ang malamig at nakakatakot na kalaban na ito. Ang pagbuo ng kanilang kumpiyansa ay magiging isang mabagal na proseso. Naiintindihan ni Edith na ang takot ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kaaway. Ang kanyang huling tanong ay tungkol sa timeline. Gaano katagal ang kanilang oras bago magsimula ang digmaang ito? Hindi sigurado si Roland, 5 taon, marahil mas kaunti pa. Walang nakakaalam ng eksaktong oras ng paglitaw ng pulang buwan. Maaaring magsimula ang digmaan anumang oras. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kayang gawin ni Roland ang pag-iisa ng Grey Castle sa isang mabagal na proseso. Hindi na siya sumagot pa ngunit tumayo mula sa kanyang upuan at lumuhod sa isang tuhod sa paraang pangkabalyero. Dahil sa mga kalagayan, ang pamilyang Khan ay handang sumunod sa iyong utos, sabi ni Edith. Ang iyong mga batas ay hindi hahadlangan. At ang iyong kalooban ang tanging boses sa hilaga, tumigil siya. Umaasa rin siya na lahat ng mga pangako ni Roland ay matutupad. Parang iniisip pa rin ni Edith ang steam engine. Ngumiti si Roland at iminungkahi na maaaring hindi sang-ayon ang ama ni Edith dito. Bukod pa rito, paano magagarantiya ng pamilyang Khan ang alinman dito? Walang pag-aalinlangan, sumagot siya, gagarantyahan niya ito mismo. Kumpiyansang sinabi ni Edith na handa siyang manatili rito. Kung mas marami ang gusto ni Roland, ang kanyang kapatid na si Cole ay maaari ring manatili. Pipilitin nito ang kanyang ama na sumang-ayon, kahit labag sa kanyang kalooban. Tumingin si Roland sa kanilang dalawa. Iniisip ba niyang ito ay epektibong paghawak sa kanila bilang mga hostage? Magiging isang halatang banta iyon sa paningin ng duke. Umiling si Edith, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nagsaludo na parang isang kabalyero. Hiniling niyang sumali sa City Hall, ipinahayag ang pagnanais na saksihan ang bagong mundo na pinaplano ni Roland gamit ang kanyang sariling mga mata. At upang makita kung ang tinatawag na advanced na sibilisasyon na ito ay talagang kahanga-hanga tulad ng inilarawan ni Roland.
Pagkalabas ni Edith, ang pinakikinagalak ni Roland ay ang panunumpa ni Edith ng katapatan. Walang mas masarap pa kaysa sa mas maraming populasyon at mga resources. Kung ang Hilaga ay talagang sumuko tulad ng kanyang iminungkahi, ang teritoryo na epektibong kontrolado niya ay mahigit sa doble. Kung lahat ay maayos na magaganap, maaaring makamit niya ang pagkakaisa bago dumating ang buwan ng mga demonyo ngayong taon. Di nagtagal, pumunta si Agatha sa City Hall at pumasok sa opisina. Sinabi ni Roland na si Agatha ay nagtrabaho ng husto kamakailan. Pagkatapos ay tinanong niya kung maayos ba ang proseso. Kalmadong sinabi ni Agatha na ang unang batch ay nabigo ng 2 beses at nakilahok si Anna sa bahagi ng produksyon. Inilagay ni Agatha ang mga resulta sa dulo sa mesa at pagkatapos ay umalis. Bago umalis, sinabi niya, kung gusto ni Roland ng mas maraming magic seal, bigyan siya muna ng malawak na laboratorio, hindi ng isang maruming silungan na parang isang kamalig. Masayang sumagot si Roland, ipapatayo ko ang tore ng mga mage sa lalong madaling panahon. Pagkaalis ni Agatha sa opisina, sumilip si Nightingale mula sa likuran. Curious siya tungkol sa mga magic seal. Ngumisi si Roland at sinabing, ito ay katumbas ng mga telepono, alarma, at kamera. Umiling si Nightingale, hindi maintindihan ang sinabi ni Roland. Ipinaliwanag ni Roland, ibibigay ang mga ito kay Thunder. Ang isang seal ay makakatulong sa malayong komunikasyon, ang isa ay makakakita ng mga demonyo sa paligid upang maiwasan ang mga ambush, at ang isa pa ay makakatulong kay Thunder sa paggalugad. Nakaramdam ng lungkot si Roland dahil hindi siya makakasama sa hukbong pandagat at hindi makikita ang magandang tanawin sa dagat. Samantala sa dagat, umahan ang isang makapal na fog sa dagat, at sumigaw ang isang mandaragat na papalapit na sila sa isang lugar na maraming reef. Inutusan ni Thunder ang mga mandaragat na ibaba ang mga layag at magpatuloy sa mabagal na bilis, at inalerto ang lahat na maging maingat. Tinanong ni Molly si Margaret kung makikita niya talaga ang mangkukulam na kanilang pinag-uusapan. Tumango si Margaret, sigurado na hindi papansinin ni Joanne ang anumang barkong nanganganib sa dagat. Noong huling makita ni Margaret si Joanne, ang mga binti nito ay naging hugis isda na. Pero 10 taon na ang nakalipas, at hindi malinaw kay Margaret ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Nag-isip si Camilla kung palagi bang nasa dagat si Joanne, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan sa araw ng kanyang paggising. Pero dahil mahigit 1 dekada na ang lumipas, nariyan pa ba talaga siya sa lugar na ito sa dagat? Lumapit si Thunder at tiniyak kay Camilla na dapat nilang tiwalaan ang kanilang impormasyon. Simula nang malaman ni Thunder na naging mangkukulam si Joanne, labis siyang nagbigay pansin sa lugar na ito. Alam niya ang ilang mga sakam na mga ngalakal na gustong mahuli siya. Kumurap si Thunder, sinabing hindi niya hahayaan na may mangyaring masama kay Joanne. Tiniyak niya kay Camilla na hindi na mangangahas na saktan siya ng mga taong iyon. Nagpasalamat sina Camilla at Molly kay Thunder sa tulong niya sa mga mangkukulam. Nang biglang, may isang mandaragat ang nagsabing nakarinig siya ng awit mula sa direksyon ng hilagang kanluran. Sumigaw si Thunder sa lahat na manahimik. Habang lahat ay nakikinig ng tahimik, unti-unting lumilinaw ang mahiwagang awit. Hindi ito nagmumula sa lahat ng direksyon ngunit diretsyong nakaturo sa isang direksyon. Parang isang sinag ng liwanag na tumutusok sa makapal na fog, ginagabay ang barko sa isang ligtas na kurso. Sumakay sina Thunder, Camilla, Molly, at Margaret sa isang maliit na bangka. Gamit ang slime ni Molly upang protektahan ang ilalim ng bangka, at naglayag patungo sa direksyon ng awit. Pagkagising bilang isang mangkukulam, halos hindi na nagpakita si Joanne. Alam niyang hindi siya mahuhuli ng iba. Ang mga barkong nanganganib ay madalas na nakakarinig lamang ng kanyang awit. At iilan lamang ang nakakita sa kanya. Kaya, ang plano ni Thunder ay iwan ang barko sa lugar nito. Patuloy na umaakit sa awit ni Joanne, habang siya, si Margaret, at ang mga mangkukulam ay sumakay sa isang maliit na bangka. Upang hanapin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa tunog. Pagkatapos maglayag sa makapal na fog sa loob ng ilang oras, nakita bigla ni Margaret ang isang figure at hindi mapigil ang isigaw ang pangalan nito. Biglang tumigil ang awit. Nakita ang isang babaeng nakalutang sa tubig. Nakatingin sa mga tao sa bangka nang may pagtataka, tila nalilito. Lumapit ang bangka sa babae, at sinabi ni Margaret ang kanyang pangalan.
at tinanong kung naaalala siya nito. Ang babae ay umiiyak na habang dahan-daang umaatras. Ipinaliwanag ni Thunder na hindi na siya makapagsalita at kailangan nila ang tulong ni Camila. Tumango si Camila at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Margaret. Sa isang iglap, ang boses ni Joanne ay umalangaw sa kanyang isipan. Narinig ni Margaret ang tanong ng babae kung dinala ba sila ni Margaret upang hulihin siya. Sisigot na sana si Margaret na hindi iyon ang kaso nang putulin siya ni Camila. Sinabihan ni Margaret na magsalita ng direkta sa kanyang isipan, dahil ang taos-pusong komunikasyon ay mas tapat. Kinalma ni Margaret ang sarili at paulit-ulit na inisip ang gusto niyang sabihin. Tinatanong niya ang babae kung naaalala niya ang pagligtas sa buhay ni Margaret at ipinaliwanag na nandito siya upang humingi ng tulong sa kanya sa pagkakataong ito. Dahan-daang lumangoy ang babae mula sa likod ng isang bato. Lumapit sa bangka, at naalala si Margaret, dati silang magkasama. Natutuwa si Margaret, iniisip na ang mga kakayahan ni Camila ay talagang milagroso. Bigla, binawi ng babae ang kanyang kamay at natatakot na tinanong kung sino si Camila. Napagtanto ni Margaret na ang kanyang mga iniisip ay direktang naririnig ni Joanne at mabilis na ipinaliwanag. Na si Camila ay isang mangkukulam tulad ni Joanne, at ang kanyang kakayahan ang nagpapahintulot sa kanila na marinig ang mga iniisip ng isa't isa. Medyo natatakot pa rin ang babae at tinanong kung ang mga mandaragat ay nandito upang hulihin ang mga mangkukulam. Umiling si Margaret at ipinaliwanag na ang kapangyarihan ng simbahan ay ganap na napawi sa fjord, at ngayon ang mga mangkukulam ay naninirahan sa Slandering Island. Kung gusto ni Joanne na pumunta sa Slandering Island, handang gabayan siya ni Margaret. Naalala ng babae ang pag-atake sa kanya ng mga hukbo ng mga ngalakal noon. Iniisip na ang mga taong iyon ay nangangaso sa kanya dahil sa gantimpala ng simbahan. Tiningnan siya ni Margaret ng seryoso at tiniyak sa kanya na ang mga ganoong bagay ay hindi na mauulit dahil inaasikaso na ni Thunder ang lahat. Naalala rin ng babae ang pangalang ito, kinikilala ito bilang isang kilalang explorer. Matagal na nag-usap ang dalawa, habang nagbubulungan sina Molly at Thunder, nais nilang marinig ang sinasabi. Pagkalipas ng mahabang panahon, humiyaw si Joanne. Kumurap ang kanyang buntot, at sumisid sa dagat, nag-iwan ng isang serye ng mga alon. Kumusta? Tanong ni Thunder. Lumingon si Margaret, dahan-daang ngumiti, sinasabing pumayag si Joanne sa kanilang kahilingan. Habang pumapasok ang karwahe sa City of Dawn, ang mga ingay sa paligid niya ay kasing lakas ng kulog. Biglang naging maingay. Hindi maiwasang iangat ni York ang kurtina upang tumingin sa labas. Isang boses ng babae ang nagmula sa kanyang tabi, tinatanong kung ano ang kanyang unang impresyon sa kabisera ng Dawn. Ngumiti si York at sinabing ito nga ang kabisera ng mga mangangalakal, kahit sa mga pangunahing kalsada. Ang mga nagtitinda ay hayagang ipinagbibili ang kanilang mga paninda. Kung nangyari ito sa Grey Castle, lahat sila ay papaalisin ng mga gwardya. Idinagdag niya na tanging ang fjord ang may kukumpara sa lugar na ito. Nang marinig ito, tumawa ang babae ng ilang beses, sinasabi na ang mga tao sa fjord ay mga tagapagdala lamang ng mga kalakal, nagdadala lamang ng mga produkto mula sa isang lugar patungo sa isa pa, at ibinebenta ang mga ito sa mas mataas na presyo dahil sa kakapusan. Wala namang maraming mahahalagang bagay na maaaring ibenta mula sa mga isla. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napagpasyahan niyang marahil ang pinatuyong isda lamang ang maaaring kumita ng pera. Hindi masyadong nagsalita si York, nakinig lamang sa mga sinabi ng babae, at pinuri siya bilang pinakakilalang negosyante sa kabisera. Ngumiti siya ng bahagya, inilapit ang kamay niya sa balikat ni York, at sinabi na ang ambasador ay magaling din sa isang bagay. 2 araw na ang nakalipas, binigyan ni York ang babae ng isang bote ng pabango mula sa Grey Castle bilang isang espesyal na regalo. Sa loob lamang ng 2 araw, naging malapit na sila sa isa't isa, at sa isa pang bote ng pabango, nakuha niya ang pabor nito. Pagkatapos ng isang gabi, naging di mapaghihiwalay na sila. Tanong ni York kung ano ang pinakasikat na negosyo sa Dawn City. Bamulong ang babae sa tainga ni York na may 2 uri ng mga kalakal ang mabenta sa kabisera. Ang una ay mga praktikal na bagay na laging kailangan ngunit hindi masyadong karaniwan, tulad ng mga kristal na baso, salamin na pilak, pabango, dekalidad na tela, at mga sinulid. Ang pangalawa ay mga kakaibang bagay,
na walang standard na presyo at lubos na nakasalalay sa kung gusto ba ito ng mamimili o hindi. Kung interesado si York, handa siyang dalhin siya upang bisitahin ang mga nangungunang eksibisyon. Gayunpaman, binanggit din niya na may negosyo ang mga ngalakal na mas maganda pa sa mga iyon. Ang babae, ang pangalan niya ay Denise, ay huminto sandali at sinabi, kalakal ng alipin. Nag-isip si York sandali, alam niyang ito ay isang karaniwang pangyayari. Ipinaliwanag ng babaeng mga ngalakal na ang mga negosyo na walang puhunan ang laging pinakasikat. Nang sakupin ng simbahan ang Wolfheart Kingdom, nagdulot ito ng pagdagsa ng libu-libong mga refugee. Hanggat binibigyan sila ng kaunting pagkain, maaari silang madaling makuha at mapapakinabangan sa pagbebenta saan man. Tumingin ang babae sa labas ng bintana at sinabi na hindi niya gusto ang pakiramdam ng pagbili at pagbebenta ng mga tao bilang alipin, lalo na ang mga babae. Ipinulupot ni York ang kanyang mga braso sa kanya, sinasabi sa kanya na huwag isipin ang mga bagay na ito. Ang isang negosyo na tulad nito ay hindi nangangahulugang walang panganib. Kapag ang mga refugee na iyon ay naging isang maramihang grupo, ang mga negosyante ng alipin ay magkakaroon ng sakit ng ulo. Habang papalapit na sila sa kanilang pagiging intimo, binanggit ng kutsero na nakarating na sila sa Royal District. Magalang na tumanggi si York sa imbitasyon ng babae sa bahay nito. At bumaba sa karwahe, naisip niya na dahil si Denise ay isang may asawang babae, at ngayon ay nasa teritoryo ng kanyang asawa, ang pagbisita sa kanyang mansyon ay isang malaking panganib. Kung malalaman ito ng kanyang asawa, maaaring mapunta siya sa malubhang pagkakasala. Nakita ni Hill na bumaba si York sa karwahe, ang personal guard ni York na inatas mismo ni Haring Roland, ay lumapit sa kanya at ngumiti, sinasabi na tunay ng karapat-dapat si York sa kanyang reputasyon. Tanong ni Hill kung ano ang kanilang pinag-usapan sa nakalipas na ilang araw. Sinabi ni York na pinag-uusapan lamang nila ang tungkol sa negosyo. Kahit na hindi mukhang isang makapangyarihang kabalyero si Hill sa paningin ni York, naiulat na maraming nagawa siya para kay Haring Roland. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga plano, sinabi ni York ng may pagmamalaki, iwagayway ang pambansang watawat, isumite ang mga dokumento, at ipaalam sa kanila na dumating na ang embahador mula sa Grey Castle. Isinaayos ang isang malaking piging sa Grand Hall ng palasyo. Ito ang unang pagkakataon na dinaluhan ni York ang isang piging na kasing taas ng pamantayan nito. Siyempre, ang pinaka-nakakuha ng atensyon ni York ay ang mga marangal na babae na nakikihalubilo sa mga lalaki. Isang binatang lalaki, na papalibutan ng isang grupo, ay lumapit sa kanya. Siya ang host ng piging, ang unang prinsipe, si Anpian Moa. Mabilis na gumawa si York ng isang saludo sa chess, at binanggit ni Anpian na nabasa niya ang liham ng pagpapakilala at mga dokumento sa ngalan ng hari ng Grey Castle. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ay may sakit, kaya hindi niya personal na madadalaw si York, ipinahayag ang kanyang mga pagsisisi. Huminga ng malalim si Anpian, sinasabi na ito ay karaniwang alam na sa Dawn City. Isang buwan at kalahati na ang nakalipas, biglang nawala ng malay ang hari sa isang piging at hindi pa nakakabawi mula noon. Maaari lamang siyang manatiling gising sa loob ng 2 hanggang 3 oras bawat araw, ginugol ang natitirang oras sa malalim na pagtulog. Nag-isip si York sandali, 1 buwan at kalahati ang oras na kinuha niya upang makarating mula sa Grey Castle hanggang dito. Kinomportable niya si Anpian, sinasabi, ang kanyang kamahalan ay unti-unting gagaling. Napangiti ang prinsipe at sinabi kay York na patuloy na tamasahin ang piging bago humanda umalis. Nang oras na iyon, biglang naalala ni York ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta rito at mabilis na binanggit ang nakaraang mga talakayan tungkol sa pagbuo ng isang alyansa sa pagitan ng kaharian ng Dawn at Grey Castle. Sinabi lamang ng prinsipe na alam niya ang sitwasyon, ngunit lahat ng bagay ay kailangang maghintay hanggang sa gumaling ang kanyang ama. Hindi nagtagal, isang pamilyar na boses ang nanggaling sa likod ni York. Nagulat siya at mabilis na lumingon, para lamang malaman na si Denise nga iyon. Itinaas niya ang isang baso ng pulang alak at lumakad patungo kay York na may ngiti. Pagkatapos ng piging, si Otto, kasunod ng prinsipe, ay nagtatakang tinanong ang prinsipe kung bakit hindi niya agad sinang-ayunan ang alyansa. Ang pagbuo ng isang alyansa sa Grey Castle ay ang intensyon ng hari, at dahil sa lumalaking pang-aapi ng simbahan,
hindi nila dapat ipaglaban ang labanang ito ng mag-isa. Hindi lumingon ang prinsipe, sa halip tinanong niya kung ipinadala ba ng kanyang ama si Otto upang hanapin si Timothy sa halip na si Roland. Ipinaliwanag ni Otto na ang kanilang kaalyado ay dapat na ang hari ng Grey Castle, at ang mensaheng dinala ng embahador ay kinumpirma na si Roland nga ang bagong hari. Itinaas ng prinsipe ang kanyang kamay upang putulin si Otto, sinasabi sa kanya na mayroon siyang sariling mga plano at hindi na kailangang mag-alala ni Otto tungkol sa bagay na ito. Itinaas ni Otto ang kanyang boses, nangangatwiran na para sa seguridad ng kaharian, kailangan nila ng isang tao upang pigilan ang simbahan. Automatikong tumaas ang boses ni Anpian habang lumingon siya at sinabi kay Otto na ayaw niyang ulitin ang kanyang sinabi, inutusan si Otto na lumayo sa bagay na ito. Nakita ang Crown Prince na napakadeterminado, wala nang nagawa si Otto kundi ang hayaan ito. Nang akmang tatalikod na siya, biglang tinawag siya ng prinsipe at tinanong si Otto kung magkaibigan sila. Nag-isip sandali si Otto bago sumagot ng oo, sila Andrea, Belinda, Ero, at silang lahat ay kaibigan ng prinsipe. Dahan-daang tinanong ni Anpian kung sakaling may mangyari sa kanyang ama, ang hari, susuportahan ba siya ni Otto upang maging bagong hari? Nag-isip ulit si Otto bago tuluyang sumagot ng oo. Pagbalik ni Otto mula sa palasyo, nakaramdam siya ng pagkalito at pagkabalisa. Simula nang magkasakit ang hari, tila labis na naapektuhan si Prinsipe Anpian. Kahit na medyo gumaling na siya kamakailan, iba na ang kanyang mga salita at kilos kaysa dati. Para bang naging ibang tao siya. Bilang isang kaibigan mula pagkabata, naniniwala si Otto na lubos niyang naiintindihan ang prinsipe. Hindi si Anpian ang tipong tao na gagamit ng maruruming pamamaraan para sa kapangyarihan. Sa katunayan, minsan ay nararamdaman ni Otto na walang masyadong karanasan si Anpian at hindi angkop maging isang hari na maaaring manguna at gumawa ng mahahalagang desisyon. Dahil dito, plano ni Otto na tulungan ang kanyang kaibigan sa pagpapatakbo ng mga gawain ng estado, kasama sina Belinda at Ero, kapag nakoronahan na si Anpian. Ang tatlong pamilya ay laging sumusunod sa hari mula pa noong itinatag ang kaharian ng Don. Kaya naman, walang pag-aalinlangan siyang sumagot ng oo. Ngunit napagtanto ni Otto na hindi interesado si Anpian sa kanyang sagot. Hindi si Anpian ang tipong tao na gagamit ng maruruming pamamaraan para sa kapangyarihan. Tinanong niya ito dahil sa ugali na dulot ng kawalan ng seguridad. At hindi ito naisip ni Otto. Sa huli, ang tatlong pamilya ay handang suportahan ang pamilya ng hari, ngunit paano kung hindi kailangan ng prinsipe ang kanilang suporta? Nagdulot ng pag-aalala kay Otto ang kaisipang ito habang pinag-iisipan ang kinabukasan ng kanilang pagkakaibigan at ang papel na gagampanan niya at ng iba pang pamilya sa nalalapit na paghahari ni Prinsipe Anpian. Napagtanto niya ang lumalaking distansya sa pagitan niya at ni Anpian. Huminga siya ng malalim, iniisip na marahil dapat siyang gumawa ng inisyatibo. Marahil, hindi niya kaya mag-isa. Kailangang magkaisa ang tatlong pamilya. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan ay maaari nilang malaman ang dahilan sa likod ng mga kilos ni Anpian. Hindi direktang umuwi si Otto. Sa halip, pumunta siya sa teritoryo ng pamilyang Tokat. Kinukuha ni Ero ang kanyang pawisan na headband at inihagis ang kanyang kahoy na espada sa isang katulong. Tinanong niya kung bakit napunta si Otto upang hanapin siya. Hinayla ni Otto si Ero sa isang tabi at ibinahagi ang kanyang mga iniisip at plano. Umiling si Ero, naiintindihan niya na si Anpian ang prinsipe, ang tagapagmana ng kaharian ng Don, at hindi siya palaging magiging kaibigan nila. Sinabi ni Ero na dapat nilang tulungan ang hari kung kailangan lang siya, kung hindi, hindi na nila dapat pakialaman ang kanyang mga gawain. Noon lang napagtanto ni Otto na nakita na ni Ero ang mangyayari. Sinubukan ni Otto na kumbansihin siya sa pamamagitan ng pagsasabing ang kanilang tatlong pamilya ay laging sumusunod sa pamilya ng hari. Sinikli tumawa si Ero at sinabi, mula nang mamatay si Andrea, dalawa na lang sila, nasaan ang ikatlong pamilya? Hinawakan ni Otto ang kamay ni Ero at sinabi sa kanya, hindi patay si Andrea. Tumigil si Ero sa kanyang mga galaw, lumingon, at halos idikit si Otto sa pader dahil sa lakas ng kanyang pagkilos. Hindi na kaya ni Otto na itago ang lihim na ito. Dahan-dahan niyang sinabi na nakita niya mismo si Andrea kasama ni Haring Roland sa Grey Castle. Nanlaki ang mga mata ni Ero,
Tinanong niya kung ibig sabihin ay magkasama sila sa romantikong paraan. Kinagat ni Otto ang kanyang labi. Sinabing hindi siya sigurado, ngunit naging isang mangkukulam si Andrea, at si Roland lamang ang handang magkanlong sa isang mangkukulam noong panahong iyon. Maingat na inilahad ni Otto ang mga karanasan ni Andrea, pinapanood ang halo-halong emosyon sa mukha ni Arrow. Pareho silang naniniwala noon sa kwento ng pamilyang Queen na nahulog ang karwahe ni Andrea sa bangin. Matapos marinig ang lahat, umupo si Arrow sa lupa, puno ng pagkabigo ang kanyang mukha habang pinapalo niya ang sahig. Nagpatuloy si Otto, sinasabing ito ang dahilan kung bakit kailangan bigilan si Anpian. Hinimok niya itong pag-isipan ito. Sa pamamagitan ng pagpapaliban sa alyansa sa pagitan ng dalawang kaharian at pagtanggi na magbigay ng dahilan, nilalagay sa panganib ni Anpian ang pagkabigo ng plano na itinakda ng hari upang manatiling nagkakaisa laban sa simbahan. Kung sakaling atakehin ng simbahan, kailangan nilang harapin ito ng mag-isa. Kung aatakihin muna nila ang kaharian ng Dawn, si Oro ang mangguna sa mga kabalyero sa labanan. Kung matatalo si Oro at mamatay sa labanan, hindi na niya makikita si Andrea. Naisip ito ni Oro at tila may nakitang loika sa mga salita ni Otto. Gayunpaman, tinanong niya kung bakit akala ni Otto na tiyak na matatalo siya. Ipinagwalang bahala ang mga protesta ng kanyang mga kaibigan, nagpatuloy si Otto. Kung aatakihin muna ng simbahan ang Grey Castle, kailangang harapin ni Roland ang mga manlulupig. Kung matatalo si Roland at mamatay, malamang na mamatay din si Andrea sa kanyang tabi. Kung makuha siya ng simbahan, mas malala pa ang kanyang kapalaran. Ngunit kung ang dalawang kaharian ay maaaring suportahan ng isa't isa, maaaring mag-aalinlangan ng simbahan na gumawa ng isang hakbang, wala sa kanila ang kailangang mamatay sa battlefield. Magkakaroon pa rin ng pagkakataon para makita ni Oro si Andrea sa hinaharap. Tinatanong ni Otto ang huling tanong. Mahalaga ba o hindi ang alyansa? Sa pagkatantong ito, sa wakas ay naintindihan ni Oro, tumayo siya at mahigpit na nagkahawak ang kanilang mga kamay. Dinala ni York ang kanyang pagod ngunit masiglang katawan pabalik sa bahay. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid tulugan, nagulat siya nang makita ang isang tao roon na nakasindi na ng mga kandila. Sa ilaw ng kumikislap na kandila, nakilala niya na si Hill nga ang nagsalita. Ipinaliwanag ni Hill na ang gabi lang ang oras na makakadalaw siya ng hindi nakakapukaw ng pansin, at napakaingat niya sa pagpunta rito, umaasang maiintindihan siya ni York. Pinaghanda ni Hill si York ng isang tasa ng tsaa at pagkatapos ay sinimulang ipaliwanag ang sitwasyon. Maraming refugee mula sa kaharian ng Wolfheart ang nagsilabasan sa kaharian ng Dawn, isang magandang pagkakataon para sa recruitment. Umaasa si Hill na simula ni York na ituring ito bilang isang negosyo, na tumutuon lalo na sa paghahanap ng mga manggagawa, mga taong marunong magbasa at magsulat, at mga may ilang espesyal na kasanayan. Lahat ng gastos ay sasagutin ng hari. Hindi masyadong marunong si York sa larangang ito, at saka, ang pangangalakal ng mga alipin ay kadalasang nangyayari sa hangganan ng dalawang kaharian. Bilang isang embahador, hindi maginhawa para sa kanya ang pumunta roon. Umupo si Hill at tiniyak kay York na hindi niya kailangang umalis, dadalhin ng mga mangangalakal ang mga alipin dito, at kahit na medyo mataas ang presyo, makakatipid ito sa problema ng pagpili sa kanila. Tungkol naman sa pagkawalang alam kung paano magpapatakbo ng negosyo, maaari siyang humingi ng tulong kay Denise. Kilalang-kilalang negosyanteng maharlika siya sa lugar na ito, at hindi magiging problema para sa kanya ang pagdadala ng mga refugee sa Grey Castle. Nagulat si York sa dami ng alam ni Hill at tinanong kung nakapunta na ba siya sa kaharian ng Dawn. Umiling si Hill, ipinaliwanag na nakakalap siya ng impormasyong ito habang si York ay nagsasaya kasama ni Lady Denise. Tiningnan ni York si Hill nang may paghanga, sinabing hindi niya akalain na si Hill ay hindi lamang isang bihasang kabalyero kundi isang matalinong negosyante rin. Mapagkumbabang sumagot si Hill na hindi siya isang kabalyero o negosyante, ang kanyang misyon, na ipinagkatiwala sa kanya ng hari, ay tiyakin ang kaligtasan ni York sa mga kritikal na sandali. Idinagdag niya na may ngiti na siya ay isang ordinaryong tao lamang, mula sa isang pangkat ng mga acrobat. Balik sa lungsod ng Neverwinter, sa bayan sa hangganan, ang mga opisyal at katulong mula sa munisipyo ay patuloy na nagpapadala ng iba't ibang dokumento at ulat kay Berev.
Sa normal na kalagayan, mas masaya si Berev kapag mas maraming trabaho ang munisipyo. Gayunpaman, kamakailan lang, naging komplikado ang sitwasyon. Habang iniiwan ng kanyang katulong ang mga dokumento sa mesa at isinara ang pinto, tumunog ang boses ni Edith sa kanyang mga tainga. Napasimangot siya sa loob-loob niya. Ang batang babaeng ito ay talagang bumaba rito, at hindi pa siya gumagamit ng formal na pananalita kapag kinakausap siya. Inutos ng hari na magtrabaho si Edith sa opisina ng punong opisyal bilang isang katulong, upang matuto tungkol sa istruktura ng munisipyo at sa proseso ng paghawak ng mga gawain ng pamahalaan. Gayunpaman, tila hindi niya ito nakikita sa ganoong paraan. Nakitang tila napapagod si Berev, nag-alok si Edith na tulungan siya ng may ngiti. Tumango si Berev bilang pagsang-ayon. Dahil sa kanyang katayuan bilang anak na babae ng duke ng Northern Territory, mas mataas nga ang kanyang ranggo kaysa kay Berev. Kahit na pakiramdam niya ay walang magawa sa loob, walang mali sa mga salita o kilos ni Edith. Kung diretsahang tatanggihan ni Berev ang tulong ni Edith at narinig ito ng hari, mahirap ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Sa isang napakahalagang oras na ito, hindi kayang hayaan ni Berev na magkaroon ng masamang impresyon ang hari. Di nagtagal, napuno ng tunog ng pagsusulat ang silid habang nagsimulang magtrabaho si Edith sa mga dokumento. Mabilis niyang inilagay ang mga file pabalik sa kanyang mesa at sinimulang ipaliwanag. Malinaw at organisado ang kanyang boses, mahirap paniwalaan na 2 linggo pa lang siya sa munisipyo. Noong una, tahimik lang siyang nakaupo, binabasa ang mga file na ipinagagawa sa kanya, bihira magsalita. Ngunit ngayon, bihasa na siya sa iba't ibang gawain. Hindi nakahanap si Berev ng anumang pagkakamali o kapintasan sa kanyang trabaho at sinabi kay Edith na ituloy ang kanyang iminungkahi. Pinagmasdan ng batang babae sa kanyang harapan, nagtaka si Berev kung ito ba ang maharlikang pinalaki ng marangal na edukasyon sa mansyon ng duke. Nakaramdam siya ng malalim na pagbabanta. Paano kung pagpasyahan ng hari na iwan siya rito? Hindi pa kasal ang hari, at siya ay isang lehitimong anak na babae ng isang duke. Ang pag-iisip pa lang nito ay nagdudulot ng sakit ng ulo kay Berev. Naisip ni Berev ang isang bagay at nagsalita ng malungkot, sinabing makakaranas sila ng tunay na problema. Ang mga reserbang pagkain sa lungsod ng Neverwinter ay maaaring hindi umabot hanggang sa katapusan ng ani ng trigo. Agad na naisip ni Edith na ang pagdagsa ng mga refugee ang dahilan. Ayon sa planong rate ng konsumo, ang natitirang pagkain ay dapat tumagal hanggang katapusan ng tag-init. Ang tagsibol na trigo ay maaaring anihin sa kalagitnaan ng Hulyo. Hanggat hindi na sila tumaggap ng mga refugee, dapat sapat ang pagkain. Umiling si Berev, sinasabing hindi nila maaaring itigil ang pagtanggap ng mga refugee. Kung pababayaan nila ang mga ito, maaaring magkaroon ng kaguluhan ang mga kalapit na lungsod. Kaya naman, hindi maaaring hayaan ng munisipyo na magulo ang isyu ng pagkain at makasira sa mga plano ng hari. Kailangan nilang lutisin ang problemang ito. Ito rin ang tungkulin ng punong ministro, dagdag niya, tumigil saglit bago tumingin kay Edith, tinatanong kung may magandang ideya siya. Naisip ni Berev na kahit na mahusay si Edith sa mga usaping pampolitika, hindi niya maaaring lubos na maunawaan ang lungsod ng Neverwinter sa loob lamang ng kalahating buwan. Hindi nagtagal, sumagot si Edith, sinasabing hindi naman ito mahirap. Noong una, karamihan sa mga hilagang lupain ay hindi angkop sa pagtatanim ng trigo, kaya't partikular na kakulangan ang pagkain tuwing tagsibol. Kaya naman, itinuon ng mga lokal na Panginoon ang kanilang pansin sa mga silangang teritoryo at sa kaharian ng Don. Pinahayag pa ni Edith, dahil hindi sila makakapagpalaki o makakabili ng sapat, maaari lamang silang kumuha sa iba. Ang hukbo ng hari ay kasalukuyang umaatake sa Dragonfall Ridge, at ang kapatid ni Count Spear, bilang pagtutol sa kanya, ay nagtipon ng maraming tao. Dahil ganoon ang sitwasyon, hanggat maaalis nila ang mga ito, lahat ng ginto at pagkain na nakatago sa kanilang basement ay magiging sa kanila. Sinabi ni Berev, ngunit mga noble pa rin sila, sa sandaling iyon, natigil siya sa kalagitnaan ng kanyang sinasabi. Matapos sakupin ng hari ang buong teritoryo, hindi na sila tatawaging mga noble. Ang ikinagulat ni Berev ay kung gaano kabilis na tinanggap ni Edith ang intensyon na alisin ang uri ng mga noble. Kahit na lubos niyang sinusuportahan ang mga utos ng hari, hindi makakapag-adapt si Berev ng kasing bilis ni Edith,
lalo na't si Edith ang tagapagmana ng Duke ng Hilaga. Pagbalik sa gusali ng diplomasya, binuksan ni Edith ang pinto ng kanyang silid at nakita si Cole na nagbabasa ng libro sa mesa. Sinabi ni Cole na binili niya ang libro sa palengke, na puno ng mga kawili-wiling larawan at kwento. Napansin ang ngiti sa mukha ng kanyang kapatid, isang bagay na bihira niyang makita. Hindi maiwasang itanong ni Cole kung talagang hindi na sila babalik. Sumagot si Edith na pansamantala lamang ito at babalik sila kapag nasagot na ang kanilang mga sulat. Naniniwala siya na papayagan ng kanyang kamahalan si Cole na bumalik. Gayunpaman, nang tanungin ni Cole ang tungkol sa kanyang sariling mga plano, hindi nag-atubiling ipahayag ni Edith ang kanyang pagnanais na manatili. Kinuha niya ang libro ni Cole, ipinakita ang interes sa City Hall, sinasabing marami siyang matututunan doon. Sa Hilaga, magagawa niya ang anumang gusto niya sa pamamagitan lamang ng pagbanggit nito sa kanilang ama. Gayunpaman, higit pa iyon tungkol sa kanyang katayuan at sa pagpayag ng kanyang ama na pakinggan siya. Ngunit dito, sa City Hall na halos walang mga noble, at kung saan walang nagmamalasakit kung anak ba si Edith ng isang duke mula sa Hilaga, lahat ay hinuhusgahan batay sa kanilang gawa at kakayahan.